to. Yes, Leia, go ahead. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nakakalat na nga ngayon ang binuong tracker team ng PNP para sa manhunt operations sa mga sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayan ha. So, Davao Occidental. So, tama nga yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Bago mag-25, may mga mauhuli na. At syempre, yung isa sa malaking isda, nakakulong na po. Diba? Walang iba kundi si Dismaya tuloy. Diskaya. Ano kasi ako dismayado ako sa basurang yun diba? So, yung iba dyan, sigurado po yan, magtatago yan. Diba? Hanggat kaya nila magtatago yung mga yan. Kita nyo yan, ang dami-daming pulis, yan po yung maghahanap sa mga magnanakaw. So, dito po natin masasabi na seryoso po talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang trabaho. Diba? Seryoso po. Kung hindi po seryoso yan, palagi ko po yan sinasabi pag ako'y nagla-live, kaya naman pong ipatigil yung investigasyon na yan kasi may power naman po yung Pangulo. Pero, ang tanong dito, bakit po tuloy-tuloy ang ating Pangulo sa trabaho, sa pagtugis dito sa mga magnanakaw na to, di ba? Yun yung tanong. Kung talagang sangkot yung Pangulo, dinadawit niya yung Pangulo, bakit pinangungunahan ito ng Pangulo? Diba? So, masasabi po natin na, ano na lang to, paninira na lang po ito ng, wala namang iba, Duterte naman yung utak. Sino pa ba yung kalaban ng Pangulo? Hindi naman Dilawan, hindi naman Pinklawan, walang iba kundi mga Duterte. Diba? Alam naman po natin kung, ano yung kayang gawing paninira ng mga Duterte kasi yan lang po talaga yung kaya nilang manira. Ang manira lang. Di ba? Sisiraan ka. Nakatikim ng power Panahon ng tatay niya. Tama na. Over na kayo, ha? Tuloy natin. Matapos ngang i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na inilabas na ng local court ang warrant of arrest sa mga ito. So may mga warrant of arrest na po. Okay? Isi-serve na po yan sa kanila. Pupuntahan yung bahay ng mga yan para ma-serve yung warrant. Ngayon, kung hindi naman po sila aabutan sa bahay, wag kung wala sila, or kung nagtatago sila, hahanapin po yan. Okay? Katulad ng nangyari kay Zaldico, kahit wala siya sa condo niya yata yun, sinerve pa rin doon yung warrant. Kasi yun yung proseso di ba? Yun po yung proseso sa kapag ikaw ay may hawak na warrant, dadalhin talaga yan sa bahay mo, di ba? Para maipatupad po yung yung proseso. Ganoon lang po 'yun. Okay? Okay, PNP Acting Chief. Naano nga ako dito sa mga tangang DDS Nung sinerve kay Zaldico yung warrant, ang sabi ng mga DDS, alam niyo namang wala dyan si Zaldico. Bakit niyo dinala dyan? Mga tanga talaga no? Proseso nga Proseso! Boplax talaga. Diba? Inuulang talaga sa utak. Tuloy. Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nakikipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation para sa pinag-isa at mabilis na operasyon upang maihain ang warrant of arrest laban sa lahat ng sangkot. Ayan ha. So si Nartates na po yung nanguna dyan. Pinangungunahan na po ni Nartates, PBBM, syempre, and then sinuportahan po ni Nartates kasi may mga warrant na nga diba? So, nakahanda ng mga yan at isi-serve na po yan. At ilang araw lang ngayon, malalaman po natin kung sino-sino yung mga susuko. Baka, malay natin, baka may sumuko. Kung sino yung mga mahuhuli na nagtatago. Meron at meron yan. Diba? Abang-abangan po natin. Sunod dito, Ella, nanawagan din si Nartates sa mga akusado na tularan ang ginawang pagsuko ni Sara Diskaya sa NBI. Yan, dapat lang tularan nyo si Sara Diskaya. Huwag nyo nang pahirapan yung kapulisan, di ba? Huwag na kayong pakalat-kalat dyan sa daan. Alam nyo naman sa sarili nyo ng mga basahan kayo Bakit pakalat-kalat pa kayo dyan, mga magnanakaw? Ang mga magnanakaw dapat nagstay sa kulungan. Yung mga adik sa pagnanakaw, hindi kayo nararapat sa publiko na magpalakad-lakad pa dyan. Wala na kayong bilang. Para magkaroon ulit kayo ng bilang,
ang gawin nyo, pagbayaran nyo yung mga pagnanakaw ninyo, yung mga kasalanan ninyo. Di ba? Hinimok niya ang mga akusado na voluntaryo na lamang sumuko. Bukod kay Diskaya, sumuko din si Maria Roma Rimando sa Pasig Police noong December 8. Ella? So, may mga sumuko. Mas maganda yan, sumuko, ha? Para hindi na kayo mahirapan pa. Kasi pag sumuko kayo, at least, kahit pa paano, no? Halimbawa, makukulong kayo ng 40 years. O, mababawasan yan. Magiging ano na lang, 40 years pa rin, pero isang araw mo, tama ba? O isang taon. Depende yan. Depende. Ang hirap niyong patawanin. Di ba? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. So, yan po yung balita, mga pre. Maganda yon kasi nakahanda na po yung ating mga kapulisan, no? At pag nahuli ang mga yan, iharap yan sa inyo ni PBBM na, ito yung mga magnanakaw, ito yung mga magpapasko sa kulungan. Di ba? So, palakpakan po natin yung ating mahal na Pangulo. Si PBBM lang po yung nakagawa niyan, ha. Hindi po nagawa yan sa panahon ni Digong. Hindi po nagawa ni Digong yan. Ano po yung ginawa ni Digong? Kinaibigan niya pa nga yung mga magnanakaw, mga drug lords. Diba? Tropa niya yung mga drug lords na yan. Kaya lalo pong lumubog yung ating bansa nung si Digong ay yung naging presidente ng Pilipinas, no? Yabang na tao. Grabe. So, yun, no? Hindi nyo kaya ang Pangulong Bongbong Marcos. Wala kayo sa kalingkingan ng Pangulo, ha? Mga Duterte lang kayo. Ang alam nyo lang magribat-ribat, manira, mag-fake news, di ba? Minsan nga galing sa OVP yung fake news, eh. Di umano, ha? So, yan, ha? Suportahan po natin yung ating Pangulo hanggang dulo, mga pre. Hanggang dulo po yan. At tayo po ay magtulungan para ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay makapag-focus po sa trabaho. Trabaho lang naman trabaho yung ating Pangulo. Kahit alam niyang siya ay sinisiraan. Diba? Hindi po siya nagpapa-apekto. Kasi hindi naman po priority ng Pangulo yung sumausaw sa mga issue na yan. Hindi po mahilig yung Pangulo sa issue. Si Sara lang po yung mahilig. Okay, so move na po tayo dito sa next topic natin, mga pre. At eto na nga, no? Chinese submarine dumaong sa Bataan ayon kay Ramil Madriaga. So may ibubunyag po dito si Ramil Madriaga about dito sa mga Chinese submarine na to na alam naman natin pag mga ganyan may mga illegal na gagawin yan.